Sarado ang bintana ng kwarto ko, pero dinig ko ang huni ng mga kuliglig mula sa labas. Nakasiksik lang ako sa isang sulok ng dingding. Nakaupo sa ibabaw ng banig. Iyakap ang mga binte at nasa mga tuhod ang baba. Nilalaro sa mga kamay ang isang maliit na boteng itim. Nakatitig sa nakasinding lampara, bagamat kawalan lamang ang naaaninag. Iniisip kong, paano ba ako mantong sa ganitong pasya? Kahit konti man lang kasi, ay hindi ko inaakalang aabot sa ganitong lahat. Oo, masama ang trato sa akin ni Lola Lucita. Kasi sa akin niya ibinubuhos ang galit sa mga magulang ko. Bata pa lang ako, inaalila na ako ni Lola. Ako ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay at umaalalay din sa kanyang paggagamot bilang albularya. Pero hindi ko naman inakalang magagawa niya sa akin ng ganito kasahol na bagay. Mabagyong umaga nang magsimula ang bangungot ng buhay ko. Nagngangalit talaga ang hangin at ulan, pero pinilit pa rin ako ni Lola na maghatid ng mga halamang gamot. Dadalhin ko ang mga iyon sa kanyang kaibigang si Aling Tina sa palengke para ibenta. Mula sa maliit naming baryo, kailangan ko pang bumaba ng bundok at tumawid sa isang tulay na gawa sa mga lubid at tabla. Yun nga lang, sadyang napakasama ng panahon nung umagang iyon. Nakakatakot yung pagmasdan ng malalaking mga bato at ang rumaragas ang ilog sa ibaba ng bangin. Nilunok ko na lang ang pag-aalinlangan ko kasi alam kong pagagalitan na naman ako ni Lola kapag di ako tumuloy. Maingat kong tinawid ang tulay na basang-basa sa ulan. Napakadulas ng mga tabla. Isang maling hakbang ko lang ay siguradong mahuhulog ako sa nagangalit na ilog. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Sanay naman ako sa marupok na tulay na yon. Pero sadyang nakakahilo ang pagduyan-duyan nito dahil sa malakas na hangin. Hanggang sa nakarating na ako sa bandang gitna. Napahinto ako nang maramdamang may bahagi ng hawakang lubid na mapapatid. Kumabog ang dibdib ko. Pinilit kong bilisan ng may ingat na mga hakbang. Ngunit hindi pa man ako nakakarating sa kabilang dulo, tuluyan ng bumigay ang tulay. Sinubukan kong kumapit sa naputol na hawakang lubid. Ngunit sunod ko nilang nakita ang sariling binabalya ng rumaragas ang ilog. Sa kabutihang palad, nakaligtas ako. Nang magkamalay, ay pinagtutulungan na akong isalba ng mga kabaryo namin ni Lola. Pinagsisikapan nilang maalis ang tubig mula sa baga ko. Sabi nila, inihatid daw ako sa baryo ng isang dayuhang maputla. Ito raw ang nakapagligtas sa akin mula sa ilog. Hindi nga lang nila alam kung paano niya ito nagawa. Gayong napakatindi nga ng pagngangalit ng ilog noong umagang iyon. Pagkahatid sa akin ay hindi na rin ito nagtagal. Dahil hinihintay na raw ng mga kasamang turista. Hindi ko na siya nakita. Ang sabi lang ng mga kabaryo ko ay isang araw itong dayuhan na mukhang Europeo. Matangkad, medyo payat at napakaputla ng balat. Tapos may gintong hikaw sa kaliwang tenga. Oo, nakaligtas ako. Pero doon nagsimulang naging bangungot ang buhay kong dati ng impyerno. Dahil kasi sa aksidenteng iyon, ay nalumpo ako. Tumama raw yata sa malaking bato ang gulugod ko. Kaya hindi ko na maigalaw ang ibabang bahagi ng katawan mula sa may bewang. Oo, albularyo si Lola Lucita. Pero hindi niya ako kayang gamutin. Hindi niya ako kayang gamutin. Hindi niya ako kayang gamutin. Kaya tumindi ang masamang trato niya sa akin. Ang matinding galit niya para sa mga magulang ko ay nadagdagan ng galit niya sa pagkabaldado ko. Hindi ko na magawa ang marami sa mga gawaing bahay. Di ko na rin kayang tumulong-tulong sa kanyang paggagamot. Di ko na kayang manguha ng mga halamang gagawing gamot. Ang pakinabang ko na lang, magbalat ng mga bawang at magpatulis ng mga kawayang patpat na mga pangontra sa mga aswang. Kaya naman, dumoble ang paninermon sa akin ni Lola Lucita bawat araw. Halos kada oras ay wala akong marinig kundi
baldado, inutil at pabigat. Paulit-ulit din niyang sinasabi sa akin, Hindi pwedeng palaging ganyan sa akin, Mara. Hindi pwedeng para ka lang palamuning bato dyan sa sahig. Wala namang silbi yung nanay mong inuod na sa hukay. Dadagdag ka pa sa problema ko. Gusto kong mga tuwiran, pero nauunahan ako lagi ng pag-iyak. Ewan ko ba sa sarili ko, pero masyado pa ring malambot ang puso ko sa mga pananakit ni Lola, sa pisikal at sa salita. Iyon ay kahit dinaranas ko na ang lahat, simula pa lamang nang mamatay si nanay dahil sa panganganak sa akin. Natatakot pa rin ako kay Lola. Kahit ngayong 15 anyos na ako, hindi ko siya magawang sagot-sagutin at palagi akong nabubulunan tuwing nagpapaliwanag sa kanya. Hanggang sa sumapit ang gabi na di ko kailanman inasahan. Pagkatapos maghapunan, hinatnan ako ni Lola ng tsaa sa kwarto ko. Tinanong ko siya kung para saan iyon, pero di siya sumagot. Sinabi lang niyang inumin ko na yun agad at matulog na. Sumunod na lang din ako. Natatakot ako na baka masermonan na naman. Pagkatapos kong inumin yung tsaa, agad kinuha ni Lola Lucita ang tasa at lumabas na ng kwarto ko. Ako naman ay hinayaang talunin ng sarili ng antok. Subalit, nagising na lamang ako nang maramdamang may dumadagan sa akin. Pagdilat ko, napakadilim ng kwarto ko at may kung sinong lalaki na ang nakapatong sa akin. Hindi ko alam kung sino yun. Hindi ko rin maramdaman ang ibabang bahagi ng katawan ko dahil nga sa pagkabaldado ko. Namamanhid at nanghihina ang katawan ko. Naisip ko na agad na marahil iyon ang talab ng tsaang pinainom sa akin ni Lola. Wala akong magawa kundi ang umiyak at magmakaawa. Hindi ko maigalaw ang mga braso para itulak man lang ang lalaki. Ni hindi rin ako makasigaw ng saklolo. Tuloy lang siya sa pag-ulo sa ibabaw ko. Ilang sandali pa, sinabi niyang, Huwag ka na lang pumalag, Mara. Mahal ang binayad ko para sa'yo. Ang laki maningin ng lola mo. Kaya magpaubaya ka na lang para sulit. Pakiramdam ko noon ay gumuho ang mundo ko. Ibinenta ko ng sarili kong lola. Ibinenta ko ng gahaman kong lola. Gusto kong pumalag at tumakbo noon, pero hindi ko magawa. Nagsisi kung bakit hindi pa ako tumakas noong malakas pa ang pangangatawan ko. Hindi ako nagpaubaya sa lalaki. Sadyang tuluyan lang nawala ng lakas. Kaya hindi na ako umangal. Hindi kumibo. Hanggang sa matapos na siya at iwan akong parang basahan. Hindi na rin ako kumilos. Nakatulala lang sa kisame hanggang sa sumikat ang araw. Agad kong tinanong si Lola. Hindi siya sumasagot. Nang makabawi ako ng lakas, ay doon ko na pinilit na isigaw ang lahat ng sama ng loob ko. Sinabi kong, Kung galit kayo kay nanay, bakit pati ako damay? At sa ganitong matinding paraan. Lola, kung ayaw niyo sa akin, kung galit kayo sa akin, patayin niyo na lang ako. Hindi talaga ako kinibo ni Lola Lucita. Umaakto lang siyang hindi naririnig ang palahaw ko. Kinagabihan, binigyan na naman niya ako ng tsaa para inumin. Ayaw ko sanang tanggapin, pero sinabi niyang tutuloy pa rin naman daw ang mga customer kahit may lakas ako o wala. Mamimili na lang ako kung mas gusto ko bang magalaw ng gising o tulog. Sa muli ay napaikot na naman ako ng demonya kong Lola. Ang isa ay nasundan pa ng isa pang ulit. 2, 3, di ko na mabilang. Nagiging mga customer ko ang mga kaprobinsya ko lang din na hindi kayang bayaran ng mga Magdalena sa syudad. Pinapainom ako palagi ni Lola ng tsaa para kahit paano ay hindi ko gaanong ramdam ang panlalapastangan sa akin. Pinapainom din niya ako palagi ng pamparegla para raw hindi madagdagan ang mga sakit niya sa ulo. Isang gabi, habang nililinis ako ni Lola Lucita, bigla na lang niyang sinabing ayusin ko raw ang sarili ko. Hindi raw kasi basta-basta ang gagamit sa akin nung gabing iyon. Tulala lang akong tumango. Wala nang pakialam sa sarili ko o sa demonyang matanda. Basta sumasabay na lang ako sa agos ng buhay hanggang sa mamatay. Ni hindi na nga ako umiinom ng pampatulog o pampamanhid tuwing gabi. Kaya naman,
Gising na gising ang diwa ko nang may lalaking pumasok sa kwarto ko. Nakasindi pa ang lampara at siya na ang bahala kung papatayin ba niya iyon o hindi. Kitang-kita kong kakaiba nga ang lalaking iyon. Napakatangkad nito at napakaputla ng balat. Mukha siyang dayuhan pero tuwid naman ang pananagalog nang kumustahin ako. Naramdaman kong nanayo ang mga balahibo ko nang titigan niya ako sa mata. Sa isang iglap kasi, biglang nagbago ang itsura ng mga iyon. Mula sa pagiging pangkaraniwang mga mata, sandali itong naging katulad ng sa pusa at nangulay pula. Bumalik din naman agad sa dati, pero sigurado akong hindi guni-guni ang nakita ko. Sigurado akong hindi pangkaraniwang tao ang lalaking iyon. Sino ka? Ano ka? Bakit ka nakapasok sa bahay ng isang albularya? Magkakasunod kong tanong sa kanya. Tugon niya. Hindi ako katulad ng mga aswang nurito. Hindi ako makikilala ng lola mo kung hindi ako lalantad. Ang totoo nga isang simpleng magsasaka lang ang tingin niya sa akin. Umupo siya sa tabi ko at nginitian ako. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya sa akin, kung bakit magkaka-interes ang isang tulad niya na gamitin ng isang lumpo na tulad ko. Hindi naman kasi siya tulad ng mga kaprobinsya naming walang pambayad sa mga Magdalena ng syudad. Sigurado akong may sapat siyang yaman para hindi ako pagtiyagaan. Sabi niya sa akin, Ako si Checo, kapatid ng tatay mo. At matagal na kitang minamatyagan, Mara. Napamaang ako sa kanya mga sinabi. Ibig sabihin ba, tiyuhin ko ang isang yon? May tiyuhin akong isang kakaibang nilalang? Kung ganon, si tatay ba? Oo, magkauri kami ng tatay mo. At kauri rin kita, mahal kong pamangkin. Nandito ako dahil gusto na kitang kunin. Tama na ang pagpapahirap na dinadanas mo sa kamay ni Lucita. Sumama ka na sa akin. Sigurado rin akong ito ang gugustuhin ng iyong nanay at tatay. Agad ko siyang kwestiyon. Kung magkapareho kami, bakit isa lang akong pangkaraniwang tao? Paliwanag naman niya, iyon daw ay dahil hindi pa nagigising ang dugong vampira ng katawan ko. Sandali siyang huminto at may kinuhang kung ano sa bulsa. Inabot niya sa akin ito at nakita kong isa iyong maliit na boteng itim. Sabi niya, Inumin mo yan sa gabi ng kabilugan ng buwan, Mara. Mararamdaman mong manghihina ng gusto ang iyong katawan at maninikip ang iyong dibdib. Sa pagkakataong iyon, ay isipin mo lahat ng galit mo sa lola mo. Isipin mo kung paano kanya pagmalupitan. Isipin mong binaboy ka niya. Pagkatapos noon, ay mamamatay ka. Mamamatay ka, Mara. Ngunit muli kang mabubuhay bilang isang ganap na vampira. Hihintayin kita sa gabing iyon. Ngunit, kung hindi ka darating, hindi mo na ako makikita ulit. Vampira. Tumatak sa isip ko ang salitang narinig, kasabay ng konting kilabot. Ngunit nakaramdam din ng pagkamangha nang mapansin ang gintong hikaw sa kaliwa niyang tenga. Naisip kong malamang siya rin mismo ang nagligtas sa akin mula sa nagangalit na ilog, pagliligtas na imposible kung tutuusin. Pero napakadali lang kung totoong ang isa siyang vampira. Matapos magsalita ay muli na siyang tumayo. Marami pa sana akong itatanong, ngunit di ko na siya napigil ng lumabas ng kwarto ko. Di ko rin naman kasi malakasan ang boses ko at baka magising si Lola. 3 araw at gabi na ang nakararaan mula noon. Pinag-isipan ko ng husto kung gugustuhin ko bang tanggapin ang alok ng aking tiyuhin. Pinagbigyan ko si Lola. Kasi baka himalang bigla siyang magbago. Pero hindi. Hindi talaga nagbabago ang mahal kong lola. Basura talaga ang tingin niya sa akin at sa aking nanay. At sa loob ng mga araw na iyon, ay patuloy pa rin niya akong binibenta sa kung kani-kaninong mga lalaki. Patuloy pa rin ang pagpapaulan niya sa akin ng matatalas na mga sermon. Halos kada oras. Hindi talaga siya nagbabago. Sa halip, napupuno lang ng pagngangalit ang damdamin ko. Napuno ng napuno at naipon ng naipon.
Naramdaman ko rin pumahalo roon ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya mula nung maliit pa ako. Hanggang sa nagdilim ang paningin ko at nakita na lang ang sarili sa saradong kwarto. Sarado, pero dinig ko ang huni ng mga kuliglig mula sa labas. Nakasiksik lang ako sa isang sulok ng dingding. Nakaupo sa ibabaw ng banig, yakap ang mga binti at nasa mga tuhod ang baba. Nilalaro sa mga kamay ang maliit na boteng itim. Boteng wala ng laman. Natatanglawan ng lampara ang namumutla kong balat. Naninibago siguro sa matatalim kong mga ngipin at kuko. Siguro, kailangan kong magpaturo kay Tio Diego kung paano sila itago. Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan at pagtulo ng laway. Nauuhaw ako. Kailangan ko ng maiinom. Kaya maingat akong itinayo ang sarili at humakbang ng isa. Naramdaman ko ang sahig sa talampakan ko. Tuluyang itinuwid ang pagkakatayo. Napangiti nang makumpirmang hindi na ako lumpo. Malakas na ulit ang pangangatawan ko. At pagkatapos kong makainom ay siguradong mas lalakas pa ako. Hindi na ako magagawang babuyin ni Numan. Hindi na ako magagawang abusuhin ni Lola Lucita. Si Lola Lucita, ang nag-iisang tao sa bahay na kasama ko. Nanggigigil ako. Nanggigigil ako sa kakaisip sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Bagamat nanggigigil din ako sa pagkatakam. Lumabas ako ng kwarto at maingat na lumakad papasok sa kwarto ni Lola. Dinilaan ang sariling mga labi nang makita ang natutulog kong Lola Lucita. Inilagay ko ang mapuputla kong mga palad sa kanyang leeg, tsaka inumang ang aking mga pangil.